Hello, magandang gabi po mga kababayan. Okay, ituloy po natin yung pagtatalakay na inumpisan kahapon, yung gagawin nating mini-series tungkol doon sa presko ni Sara Duterte nung isang araw. So, doon sa buong 2 oras na hearing na yon, medyo dalawang topics po doon ang talagang nagkaroon ng very shocking impact para sa akin. Hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Dahil ito nga po ang talagang pinag-uusapan. Una ay yung pag-i-imagine ni Sara Duterte na pugutan ng ulo itong si President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, si Marcos yung anak. And then, yung na-take up na natin kahapon yon. And then, yung isa ay yung namang doon sa tungkol sa ama kay Apolacay Marcos Sr. na mayroon pong idea itong si Sara Duterte na hindi lang kung yung anak ay gusto niyang pugutan ng ulo. Ito namang si Marcos, kung yung Marcos Jr. gusto niyang pugutan ng ulo. Yung Marcos Sr. naman, dahil patay na, gusto niyang hukayin yung bangkay doon sa pinaglilibingan at itatapon daw niya doon sa West Philippine Sea. Hindi po ito chismis, hindi ito marites, dahil binanggit niya ito, kinuwento niya in front of the media. Diba? Pakinggan natin. Ang decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Kalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Did you hear that? Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Okay. Ito yung salita. So, yun lang po. At least talagang nakita natin, narinig natin, at sinabi pa niya sa harapan mismo ng mga journalists. Nagtataka naman po ako dito sa mga journalist na ito na present doon sa press con, kasi may mga nagtawa. Ewan ko kung narinig nyo, pero ako narinig ko. Nung binanggit ito ni Sara Duterte, itong balak na paghukay doon sa bangkay ng mayapang Marcos, ama na Marcos, nagtawanan sila. So, ibig sabihin, anong klase mga tao ito? Nakakatawa ba yun? Nagtataka tuloy ako kung anong mga tao yung nandoon, present doon sa press con. Mga totoong journalist ba talaga yon? Kasi, hindi man lang yung camera ay nakatutok lang talaga kay Sara. Hindi natin nakita yung mga mukha nung mga media na nandoon. Malay natin, baka hindi naman totoong media. Baka naman sila lang yon. Nagtawag siya ng mga kaibigan niya. Or baka, malay natin, may mga media na very close sa kanya. Na pwedeng, kita nyo, kahit na sa mga pagtatanong, parang wala naman tayong narinig na mga bigating tanong
mga critical na tanong, halimbawa yung tungkol sa confidential fund, doon sa mga issue na ibinabato kay Sara, na pinag-uusapan nga dyan sa Quad Committee hearing. Wala. At ang nangyari doon sa presscon na yon, para namang hindi presscon. Parang kwentuhan ng magkakaibigang nagkakape. Parang nagchichismisan lang. Anong klaseng presscon yon? Tapos yun nga ang nakakainis doon, ako narinig ko na nagtawanan sila. Para bang it seems na yung mga taong yon, kung media man yun o hindi, parang medyo close sa kanya. O baka naman scripted yung mga pagtatanong, hindi malayo. Kasi itong si Sara Duterte, hindi naman ito sanay hindi siya sanay sa presscon. Kung talagang yung mga bigating mga journalist kaya ang nandun, yung talagang mga, alam nyo na kung sino-sino mga journalist ang mabibigat, mga well-known journalists dito sa ating local broadcast media, hindi makakaligtas. Masyado siyang she was very much at ease. Masyado siyang relaxed. Na para bang tiwala siya, she was very confident na walang mangyayaring mapupulaan siya. Hindi siya mauula. Sabi nga dito sa Bicol. So, okay, let's go back to that subject. Yung paghuhukay na the media finds it amusing, funny. Kasi nagtawa sila. Alam niyo mga kababayan, lahat ng mga matitinong Pilipino sa ngayon, ewan ko kung pati yung mga Duterte diehard supporters, kung ganun pa rin ba ang pagtingin nila kay Sara? Supportive pa rin ba sila? Dito sa na-expose na to na grabing totoong pag-uugali, totoong kulay na talaga yata ito ni Sara. Kaya niyang maghukay? Kaya niyang maghukay ng isang patay? Tapos itatapon sa dagat? At hindi lang po ito basta ordinaryong tao na gusto niyang hukayin. Isang former president, considered as a hero, ama ng nakaupong pangulo. Unang-una, ano ang sadya niya? Ako naniniwala na itong mga lumabas na ito sa kanyang bunganga, syempre kung anong lumalabas sa bunganga, nanggagaling yan sa utak, nanggagaling sa puso. At nagpapakita lang ito na para yata sobrang galit. There is too much hatred dyan sa kanyang puso. Hatred sa Marcos. Well, Marcos at Romualdez. Too much hatred. Unang-una mga kababayan, ano ba ang kinakagalit niya? Ano ang ikinakagalit ng taong ito na makakapag-isip siya ng ganito ka mga morbid na bagay? Kahindik-hindik, hindi ka panipaniwala. So shocking. Sabi nung isang congresswoman, so un-Filipino. Yes, I agree. So un-Filipino, not only so un-Filipino, but so un-Christian. Of course, hindi naman natin ibig sabihin na Kristiyano lang ang marunong gumalang sa patay. Because in every culture, Kristiyano man o hindi, even the pagans, nilirespeto ang patay. Yung remains ng isang ancestor. Diba? Even the pagans. Long before na dumating yung relihiyon, yung mainstream religion,
Christianity, Muslim, actually all religions, all societies, as I've said, even the pagans, respect the dead. Diba? Sa mga history books, kikita natin. Long before, even during the primitive period, yung pagbibigay galang sa patay ay gano'n na lang. Pero ito ngayon, my goodness mga kababayan, this person, Sara Duterte, she is not an ordinary person. She is not primitive. She's not mangmang. She's not ignorant. But it seems she is. Abogada ito. Nagtapos ng kung ilang kurso. According to what we heard. Marami siyang inaral na mga masteral courses. My goodness, saan napunta? What happened? What happened to the enormous knowledge you have gained from those numerous courses you've taken? Ano nangyari dito sa taong to, mga kababayan? Alam nyo, kahit ang isang tao ay galit sa kapwa, paminsan-minsan nakakaisip tayo ng mga kahindik-hindik din na bagay na pwede nating gawin sa kapwa natin na sobra nating kinamumuhian, kinasusuklaman, ikinakagalit. Nasasabi natin na mapapatay ko itong taong ito, sakalin ko itong taong ito, lalasunin ko ito, kung ano-ano. Different types of killing a person. Pero, hindi natin yun ibino-broadcast. Nandito lang yun sa isip natin. Let's not be hypocrites na there are times na kapag tayo ay nasusuklam sa isang tao, even sa kapamilya, sa kapatid, minsan nakakapagsalita tayo na mapapatay ko ito. Kasi we're just humans, susceptible to evil thoughts. Pero we are very careful not to blurt it out. Diba? Sinasarili natin yun. Kung maaari pa nga, pag medyo naibulala siguro natin, i-deny mo. Dahil that is not just the right thing to do. It's evil, inhuman. Hindi mo siya ibo-broadcast, hindi mo siya inibulong, hindi mo siya ikukwento. Dahil nakakahiya. At matatakot sa iyo yung kinukwentuhan mo. And it's just plain wrong. Even to just think of killing a person. Now, itong si Sara, nakapagtataka mga kababayan kasi parang she's so proud. Kitang-kita sa pagsasalita niya na ang tingin ko, tila yata babae siya, alam na, babae, na para bang gusto niyang ipakita sa tao na kaya niyang gawin ito. May capacity siya na gawin itong bagay na ito na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Kaya niyang mamugot ng ulo. Kaya niyang maghukay ng bangkay, itapon sa dagat. Without even having an inkling that it will ruin her. Yung reaction ng tao, yung magiging opinyon ng taong bayan sa makakarinig nito, hindi man lang niya na-realize kung ano ang magiging outcome, consequence nitong mga ipinagbubulgar niya
na coming from her heart. At makikita nyo dun sa pagmumukha niya na parang there is no hint of remorse. At parang seryoso siya, hindi siya nagbibiro. Is she trying to copy her father? Not only copy, is she trying to outdo her father? Her father's monstrosity. Alam niyo, sa nakikita ko ngayon sa actions, mga facial expressions, physical expression, body language, the way she talks, parang mas nakakatakot siya. Mas mapanganib siya na tao kaysa tatay niya. This is a very dangerous person, mga kababayan. Mad woman. Yes, she is not only crazy, she is a mad woman. Wala na siya sa maayos na pag-iisip. Wala na sa katinuan. Sabi sa kanto-kanto na salita, saltik. May tama, may saltik. In English, she has lost her sanity. And when a person loses his or her insanity, he or she becomes dangerous. Kuy daw kayo dyan sa mga tao na kapaligid, sa opisina, yung lagi-laging kasama, medyo alerto kayo dyan. Kasi mamaya pag pinasukan ng, pag sinapian ng masamang espiritu yan, pag nagdilimang pag-iisip niyan. Lalo pa ngayon, alam niya ang tingin ko kasi, bakit niya ginawa itong presko na ito? Ako sa tingin ko, kaya siya ginawa niya itong press conference na ito ay para maglabas ng kanyang damdamin, ng kanyang nasa kalooban, ng kanyang mga nakatagong mga emotions dahil dito sa stress, sa pressure nitong mga araw-araw na naglalabas ang mga nakakalkal na mga ginawa niyang kalokohan na pinag-uusapan dyan sa Quad Committee. Masyado na siyang na-expose. Bulgar na. Hindi lang siya napapahiya, kundi unexpected niya itong mga bagay na ito. Hindi niya sukat akalain na mangyayari ito. She never foresaw this to happen. Kagulat-gulat ito sa kanya. Shocking ito para sa kanya. Kasi ang nakasanayan niyang buhay ay siya lahat na susunod. She's on top of everything and of everyone. Even dito sa presko na ito, may naipahayag siya na she considered herself, she's on top. Above the law, above everyone else, even above the president. Kahit siya vice president, pangalawa. Pero for her, there is no president. There is a portion there, dyan sa press con. At least daw, for her, there is no president. So, she does not acknowledge and recognize the role of the president. Para sa kanya, siya ang on top. Mga kababayan, yun na lang na-imagine niya na gusto niyang putulan ng ulo, tanggalan ng ulo ang Pangulo natin. Nakakatakot siya. Masyado itong mapanganib na tao. Vice President pa lang yan. Nagbabalak na maging Pangulo.
Ngayon mga kababayan, ngayong narinig na natin, nakikilala na natin ang totoong Sara Duterte. Bibigyan pa ba natin siya ng pagkakataon na maging leader natin? I can just imagine kung ano ang mangyayari under her leadership. Na siguro, kapag mayroon siyang kinainisan na tao, maliit man o malaki na kamalian, handa siyang manakit. Hindi lang basta manakit. Parang napakagaan yata ng kamay niya na kumalabit ng gatilyo. Kahit na siguro manually kaya niyang gawin. Di ba yung mga mustra niya? Akala ni Sara, bibilib sa kanya yung mga nakikinig sa kanya, yung mga makakapanood. Dahil sa siya ay babae, parang gusto niyang mag-project ng isang image na isang strong woman, yung hindi kayang patumbahin, hindi kaya ng kahit na sino, hindi kayang baliin, patumbahin. Siya lagi. Para sa kanya, siya lagi ang panalo. Yun ang image na gusto niyang i-project sa mga tao. Na kaya niya tong gawin. Para sa kanya, yun ang tamang pagiging presidente. Dahil according to her, hindi raw marunong maging presidente, hindi marunong maging pangulo, itong si Bongbong Marcos. So, para sa kanya, yung kanyang manner of leadership, yung kanyang kung ano man, ang kanyang pamamaraan, yun ang tama. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos, mali ito. Para sa kanya siguro, ang tama ay yung style ng tatay niya, na isa ring berdugo, para daw maging para sa kanya, ang isang effective leader ay yung nagmumura. Hindi kasi nagmumura si Bongbong Marcos Masyado kasing educated So para dito sa mga Duterte, ang isang effective or good leader ay yung kinakatakutan, yung marumi ang bunganga, marumi ang pag-uugali, kinatatakutan dahil sa pagiging inhuman. Human pa ba yan? Is there a hint of humanity dito sa mga iniisip na ito ni Sara? Yung kakalkalin mo, yung huhukayin mo yung namamayapang bangkay ng isang minamahal at iginagalang na tao? Alam mo yung ako mismo nasaktan ako dun Alam niyo kung bakit? Itong si Apolacay Marcos, ito lang kasi ang nakilala kong pangulo. Mula nung ako nagkaisip, when I was in grade 1, ito na yung nakagisnan kong presidente. He won in 1965 and I was grade 1. And ever since hanggang 1986, I was already an adult. Siya lang ang nakita kong presidente. Siya ang nagisnan ko nang ako'y magkaisip, hanggang sa ako'y lumalaki, siya lang. Wala akong ibang nakilalang presidente. And when he was deposed, I was not here. Nasa abroad ako noon, nagtatrabaho. Kaya nung umalis ako si Marcos pa, ang Pangulo. Nung bumalik ako, hindi na si Marcos. And everything was so different nung compared to nung umalis ako. Parang ang pangit. Pumangit na masyado. Kasi bumalik ako 1989. Ang pangit na, nakakita na ako ng mga padyak na during the time of Marcos, walang padyak. For me, padyak is a sign of poverty. Tama hindi?
Sign of poverty ang padyak para sa akin. During the time of President Marcos, siguro ko during the early years, may padyak pa doon. Pero eventually, nawawala yun eh. Napalitan na ng tricycle na di motor, wala nang padyak. Nagtaka ako nung umalis ako, wala na ako nakikitang padyak. Pero nung bumalik ako, naghambalang yung mga padyak dyan sa kalsada. Sabi ko, what happened to the Philippines? Bakit may mga padyak uli? And for me, that's a sign of poverty. Yung padyak. Diba? Sa mga progresibo bang bansa, nakakita ka ng padyak. Anyway, so yun nga po, masakit po sa akin yung pagkakadepose ni kay Apolacay Marcos. Para sa akin, I was satisfied with Apolacay Marcos leadership. Para sa akin, even up to now, he is still the best president the Philippines ever had. Tapos gaganituhin lang. Maraming nagawang magaganda. Mga malalaking proyekto, mga batas na hanggang ngayon ay nandyan pinapakinabangan. Kaya ako nagtataka ako dito sa mga tao na gano'n na lang kamuhian itong si Marcos Sr. na parang wala man lang naaalala doon sa mabubuting ginawa. Ang naaalala nila yung pagnanakaw kuno na hanggang ngayon hindi naman napapatunayan. Hindi naman napapatunayan eh. Di ba acquitted sa lahat ng mga kasong ikinaso nila? Kung totoo man na nagnakaw ang mga Marcos, bakit hanggang ngayon hindi sila nakakulong? 2 Aquino ang dumaan. 2 presidenteng Aquino. Bakit? Even during the time of Noynoy, when Noynoy was the president, senador pa noon si Bongbong Marcos. Oh, ibinibintang pa kay Marcos yung pagkamatay ni Ninoy. O bakit hindi nila nakasuhan yung mga Marcos? Buhay pa sila. Nung si Cory na yung presidente, inimbestigahan ba? Kasi alam nila yung totoo. Na hindi naman talaga si Marcos ang nagpapatay. Tapos ngayon, even yung mga matatalino ngayon na mga journalist, mga matatalinong dilawan, hanggang ngayon ang paniniwala nila, tawag nila, nabubwisit ako pag tinatawag nila si Marcos Sr. ng diktador. Lagi na lang ikinakabit ang salitang diktador. Was he? Para sa akin, hindi siya naging diktador. Hindi siya naging monster killer. Yung mga pag-aabuso ng mga militar, maybe it was true. Pero sino yung namamahala? I don't believe na kayang mag-utos ni Marcos Sr. na patayin yung mga kalaban. Even Ninoy Aquino, kaya niyang patayin legally. Ginawa ba niya? Di ba hindi? Now, yung mga abuses na well, I believe there were really abuses ng mga military. Those were done by the military themselves. Hindi yun utos galing doon kay Marcos. Sino ba yung pinagkatiwalaan niya na mahala doon sa mga everyday activities ng mga military? Di ba si Enrile? Si Enrile, si Ramos. O, alam na natin kung anong ginawa nitong dalawang ito. Di ba sila mismo ang nag-traidor, nagpatalsik doon sa Marcos? Sila yun. Sila yung may pakana ng mga pang-abuso. It was not Marcos Sr., my God. Mahal na mahal niya ang Pilipino. Kaya ako nainis ako. Ito namang si Ramos, sana naman bago siya namatay, nangumpisal sana siya. Itong si Enrile, di ba sumulat na nga siya ng libro? Napakakapal na libro. Nandoon lahat ang mga totoong nangyari. At inaabswelto nga niya si Marcos Sr. Pero ayaw ninyong paniwalaan. Di ba? Nakakalungkot kapag naririnig ko na tinatawag na ang dating diktador.
Yan si Marcos Sr. He has a name. Why do you keep on calling him diktador? He was not. At yung mga pang-aabuso ng mga militar, mag-research naman kayo, hindi siya ang may utos. I would never believe na yun ay kautusan ng Marcos. Yung may pakana noon, yung mga pinagkatiwalaan niya, yun lang pagkakamali niya, hindi niya na-monitor. At bakit pa niya imo-monitor ng gusto yan? He has his own duty. Mas marami siyang inaasikaso. General things. Kaya nga mayroong mga cabinet secretaries, di ba? Mayroong DND secretary ng ganito-ganito. Designation of duties. Ipinagkatiwala niya sa Enrile, sa Ramos. Sa tingin ko, sila yung mga nang-abuso doon. Walang kinalaman doon si Marcos Sr. Kaya pwede ba? Napaghahalata, talagang inggit lang kasi kayo. Inggit kayo kasi si Marcos lang ang nakagawa ng mga kanyang mga nagawa na hindi na napapantayan hanggang ngayon. Even this time, sa panahon ni Bongbong Marcos, sana nakukopya nila ng gusto Third year na, pero medyo mabagal. Kaya, with this, itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte, it is so unfair doon sa patay, sa matandang Marcos. He is not evil. He was never an evil. Napakabait na tao yun. Mahal na mahal niya ang Pilipinas, mahal na mahal niya ang Pilipino. Isa siyang very patriotic na Pilipino na he does not deserve this kind of treatment from the present Vice President. Ano kaya, Sara Duterte, kung sa tatay mo yan gawin? In reality, parang mas deserve ng tatay mo ang ganitong klaseng iniisip mo. Even then, walang maglalakas loob na, walang sira ulo na kagaya mo na maglalakas loob na hukayin ang bangkay ng tatay mo para itapon. Actually, siya nga dapat ang itapon sa West Philippine Sea Diba? Dahil ipinamimigay niya Doon siya dapat. But Marcos Sr., ipinaglaban niya. Ipinaglaban niya ang teritoryo natin dyan. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga Spratly Islands. Spratly ba yun? Yung Kalayaan Islands. Nadagdagan yung teritoryo natin My goodness. Mag-isip-isip ka, Sara Duterte. Huwag mong isasali sa kalukuhan mo, sa kasiraan ng ulo mo, yung patay na. Yung patay ng bayani. Buisit ka. Mga kababayan. Hindi. This behavior is so unbecoming. Unbecoming of a sitting high official, government official. Yan ba ang ipinapakita mo sa amin? Magpakita ka ng katarantaduhan, ng kabaliwan. Yan ba? Mga kababayan, ito ba ang gusto, I just can't imagine. Kapag ito si Sara Duterte ang naging pangulo natin, magiging impyerno tayo. Baka yun ang ibig sabihin niya na siya ang magiging presidente ng impyerno. Gagawin niyang impyerno ang Pilipinas Mga kababayan, wag nating bibigyan ng pagkakataon na makaupo yan dyan sa Malacanang. Anybody else but. Marami dyan na mas karapat dapat paupuin sa Malacanang. Never ever again a Duterte
Duterte and their minions. Maging maingat po tayo sa pagpili. Because this woman is very dangerous. Baliw. Nababaliw ito. Hindi kayang gawin or even isipin ng isang taong nasa katinuan ang ganitong klaseng mga iniisip niya na ipinagmamalaki pa niya. My God! Kung hindi pa naman ito baliw, ikukwento pa niya sa media na ibo-broadcast sa buong mundo. Narinig ko nga mayroon pa doon parang foreigner eh. Nagtataka lang ako bakit hindi man lang ipinopokus ng camera yung mga journalist. Nakapokus lang lahat kay Sara. I wanted to see their expressions. Yung mga reactions doon sa mga pinagsasabi nitong baliw na babaeng ito. Pero hindi man lang natin nakikita eh. Dahil doon lang nakapokus. Bakit hindi ipinakita? Baka mga peking journalist yun eh. Baka kung sino-sino lang naman yun. Diba? I don't know. Mga kababayan, napakahaba na nito. Kaya, although ang dami ko pang gustong sabihin sa inis ko, pero sobra nang mahaba, kaya putulin ko na. Anyway, thank you for watching mga kababayan, and I'll see you tomorrow for a continuation of this stupid press con. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Peace.